Hello everyone! Kamusta ang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan naman natin yung mga kalbong bougainvillea, yung tipong sanga na lang ang natitira at akala nating patay na or malapit ng mamaalam. Dito sa video na ito, ibabahagi ko kung ano yung mga dapat gawin para makarecover at masalba pa natin ang almost dying bougainvillea at ano-ano yung indicator na need na nila ng immediate help ng bougie natin. Yung first indicator is bakit nakakalbo or kalbo na yung bougie natin. Ang pwede mong gawin is to check if yung stem ay green pa at fresh pa at hindi pa ito tuyo. And if yes, may pag-asa pa. The next step na ginawa ko ay to check if maganda pa ba yung potting mix. Nakakahinga pa ba yung mga roots ng bugis dahil sa sobrang compact na lupa? Tapos sasamahan mo pa ng di maganda at maayos na drainage. Ang ending ay root rot. At ito yung nangyari dito sa U. Evans na bugi ko. Hindi na maganda yung soil at the same time matagal bago mag-drain yung water. Then pagka-uproot ko, ayun na nga, wala nang magandang roots at almost everything ay nabubulok na. Always remember, sa good roots nag-uumpisa ang health and growth ng mga bugis natin. And by the way guys, itong si U. Evans ay one of the bugis sa collection ko. So yung potting mix niya ay noon pa the same until makalbo siya. The next indicator is yung mga ibang stems ba ay tuyo na at baka kailangan na ding i-trim at i-prune yung bugis natin. I have a video kung bakit important ang trimming and pruning ng bugis natin. You can check that out to know more. So, ang ginawa ko is tinanggal ko yung ibang stems na hindi ka nais-nais at tinira ko lang yung mga maayos at magaganda ang direction. This is important para kukonti yung mag-share ng energy for faster recovery and new growth. Right now, nililinisan ko yung bugis, particularly yung lower portion or the root side. Kung makikita nyo, ang konti na lang yung roots na healthy at mabibilang na lang. And to think, kaya pala hindi na nakaka-recover kasi wala nang magagandang roots to absorb nutrients. And gaya ng sabi ko kanina, roots is the start of health and growth. At bago tayo magpatuloy, syempre, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if hindi pa kayo nakasubscribe, pakiclick ng subscribe button para maging updated sa latest at sa mga susunod na videos ko about books. The next step na ginawa ko is the repotting. Dito sa video na ito, yung ginamit kong potting mix is no longer yung old soil. Nireplace ko siya ng combination ng garden soil, sand, carbonized rice hull, at rice hull lang. May video din ako kung ano yung mga potting mix na gamit ko depending on the intention or purpose. Pwede nyo ding i-check yon para magkaroon kayo ng idea. Well, this is my choice of potting mix and I think so far okay naman yung mga bugis ko. And why good potting mix is important and at the same time good drainage yung pots natin. The best reason is to avoid root rotting, most especially malapit na yung tag-ulan. And maisingit ko lang din, may mga ways na kailangan i-consider pag tag-ulan, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng bugis at hindi kailangang baliwalain. After mailagay yung potting mix, make sure din na maayos yung pagkakaposisyon ng bugi at hindi madaling mauga. Bakit siya importante? It is because para mas mabilis yung pag-recover at paglabas ng new roots. Yung hindi nagigimbala ba yung pinaka-trunk para tuloy-tuloy yung growth.
And after repotting, kailangan mo ding diligan syempre. At dito mo matitest if easily draining yung potting mix mo at yung pots na gamit mo. And as you can see naman, maganda at maayos naman at mabilis namang madrain yung water. Tapos, fast forward, ito na ang itsura niya after a month. Nagkaroon na siya ng mga leaves at bagong sanga. At yung growth niya is paganda ng paganda everyday. Yung dahon ay green at medyo malalaki na yung dahon na lumalabas. At nga pala, kung may tatanong nyo, how about fertilizer during repotting? Hindi ko muna siya nilagyan ng fertilizer kasi kung nakita nyo yung roots ay hindi maganda at kokonti lang. And yung paglalagay ko ng fertilizer ay nung lumabas na yung mga dahon para sure na buhay na talaga. So, there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bugis. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!